Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom. At ito nga yung mga kaganapan sa kamatayan hanggang sa libingan bago dumating ang pagkabuhay muli. Ngayon insyaAllah, tinatalakay pa rin natin yung mga mangyayari sa kaluluwa doon sa barzakh. At ang lahat nga ng ito ay al-ghaib. At katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Ang mga tao, wala silang maaarok na anuman mula sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lang sa anumang naisin niya na malaman nila. So ang tao, ang nalalaman natin tungkol sa barzakh at sa buhay ng kaluluwa sa libingan ay al-ghaib. At ang marami nga sa mga nangyayari dito ay hindi magkakaroon ng pisikal na manifestasyon dahil ang mga ito ay nangyayari unang-una al-ghaib, nalilingid, at sinasabi ng mga scholar, ito ay nangyayari sa kaluluwa na. Ang kaluluwa ang siyang nakakaranas ng mga biyaya sa libingan o yung parusa sa libingan. Pero siyempre nananatili yung tanong, halil adabu fil barzakhi al-ruhi am alal badani am ala kilayhima. Ang parusa ba sa barzakh, at ganyan na rin yung biyaya sa barzakh, ang parusa ba sa barzakh ay sa kaluluwa lang talaga strictly mangyayari? O maapektuhan din nito ang katawan o ang katawan ang maapektuhan o pareho sila? Katawan at kaluluwa. Al-Firaqul Islamiyya fi hadal mawdu'i ala aqwal. Ang iba't ibang mga sekta sa Islam tungkol sa usapin na ito ay merong iba't ibang mga pananaw. At kapag sinabing mga sekta, ito yung mga sekta na nagpapakilalang Muslim. So dito, ang ipinapahayag dito ay irrelevant na kung sila ba ay ligaw na sekta o matuwid na sekta, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah sa manhaj ng Salafiyah. Ang naririto ay ang pagpapabatid lamang. Okay, kung meron mang mababanggit dito na ibang mga sekta, ipinapabatid lang ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, alhamdulillah. So itong libro pala, yung ginagamit natin, ito nga yung di ba? Yung series ng Akida ni Sheikh Omar Al-Ashkar. So ito yung libro na ito, yun nga kung gusto nyong reviewin, ito yun. Meron ding nito, PDF, meron ng PDF. Alam ko, nabigay ko na ito dun sa nalagay ko na ito dun sa GC. So ito nga yung libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Sa unang pananaw na binanggit niya, madhabu ahlis sunnah wal jama'ati an-ruha munfasilatun anil jasad. Sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang kaluluwa ay nakahiwalay sa katawan. Okay? Itong binabasa ko pala, ito yung Arabic version, ito yung original version ng libro. So binubuklat ko rin tong libro kasi mahirap maghanap dito ng yung footnotes dito sa Arabic, dito na kada page. So, mas madaling makita dito, inshallah. Tapos, ganun din, ang mahirap kasi sa pagbabasa ng ng libro, lalo na akida kung English. Tulad din sabi ko, maraming mga salita sa Arabic ang hindi talaga may express totally sa English yung kanyang kahulugan. So, mahalaga yung mapag-aralan natin yung libro mula sa original na Arabic nito. So dito, ang kaluluwa daw ay nakahiwalay sa katawan, doon sa barzakh. Okay? Nakahiwalay
ang kaluluwa doon sa barzakh. Pero sasabihin ninyo, kung naalala ninyo yung tinalakay natin, di ba merong 5 na kalagayan yung kaluluwa at yung katawan? Yung una, nung nakahiwalay pa yung kaluluwa sa katawan, di ba? Nung nilikha ni Allah ang mga kaluluwa sabay-sabay. Mula sa likod ni Adan, kinuha mula sa likod ni Adan. Pangalawa, yung pagdurugtong ng kaluluwa doon sa katawan. Saan? Sa sinapupunan. Pangatlo, doon sa pagtulog, na humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Ang mamamatay sa kanyang pagtulog, hindi na babalik ang kaluluwa. Pero ang hindi mamamatay sa pagtulog, babalik ang kanyang kaluluwa. Ikaapat, yung paghihiwalay uli ng kaluluwa sa katawan, kailan? Sa kamatayan. At yung pagbabalik ng kaluluwa sa katawan doon sa barzakh. So sabi dito, nakahiwalay daw ang kaluluwa sa katawan. Pero hindi ba ang huling stage yung babalik yung kaluluwa sa katawan doon sa libingan? Kaya nga ito yung tatanungin, di ba, yung kaluluwa. So tinutukoy dito, kaya nabanggit ko yung kahalagahan na mapag-aralan yung original na Arabic. Kasi sabi dito, ar-ruhu munfasilatun alal jasadi. Ang kaluluwa daw ay munfasila, nakahiwalay, wa muttasilun bihi, pero konektado. So parang magulo, di ba? Magkahiwalay pero konektado. So ang tinutukoy dito, ang kaluluwa at katawan sa libingan, oo, konektado. Kasi di ba, pag mamatay yung tao, kukunin ni Malakal Maut yung kaluluwa, tapos saan dadalhin muna? Saan? Sa langit. Okay? Tapos ibababa siya sa libingan, doon sa katawan. At pagbaba niya doon na siya tatanungin nung dalawang anghel, sina Munkar at Nakir. Tatanungin sila. So, konektado sila. Ang tinutukoy dito, magkahiwalay sila. Ibig sabihin, magkahiwalay sila na kumbaga may mga nangyayari doon sa kaluluwa na hindi physically maoobserbahan ng mga taong buhay. Kaya nga yung pagtatanong, hindi yun maobserbahan ng tao. Maglagay siya ng camera sa libingan, maglagay siya ng microphone sa libingan, maglagay siya doon ng infrared sensor, thermal camera, electromagnetic detector, o ano pa mang gamit ni Ed Kaluwag na nabibili niya sa Shopee at Lazada. Wala siyang madedetect doon na pangyayari. Kasi ang mangyayari doon ng mga pagtatanong at pintuan o bintana na patungo sa impyerno o paraiso, yung pagpapalawak ng libingan ng mananampalataya, yung pagsikip ng libingan para sa lahat ng mga inilibing doon, lahat yun ay al-ghaib. At maaring yun ay, yun nga, al-ghaib, ibig sabihin, yung kaluluwa ang nakakaranas nito, pero hindi siya physical na naobserbahan. Hindi siya physical na naobserbahan. So itong ibig sabihin ng munfasila anil jasadi wa muttasilatun bihi. Ito ay nakahiwalay o magkaiba, kakaiba o ano ba yun? Ito, binanggit pala rito. Sabi dito sa translation, distinct daw. Ibig sabihin distinct. So ano pa rin sila? Kumbaga, distinct siya na kaluluwa yan, ito katawan, pero sila ay konektado pa rin. Okay? Pero may mga mangyayari na hindi physically makikita sa tao na nakalibing. Hindi physically makikita sa tao na nakalibing. Kaya nga, kung naalala ninyo yung natalakay natin, yung palatandaan ba
ng husnul khatimah na yung mananampalataya ay nakangiti kapag siya ay namatay o kapag siya ay ililibing na? O palatandaan ba ng masamang kamatayan na nangingitim ang mukha ng tao kapag siya ay namatay at ililibing na? Hindi yun palatandaan. Okay? Kasi uso sa Facebook yan eh. May mga magpo-post, nakangiti pa yung namatay. Hindi yun palatandaan. Hindi yun palatandaan na mutlak o absolute ng tao na yun ay namatay nga sa husnul khatimah. Kasi ang katawan ng tao, ito ay under pa rin ng mga pisikal na mga pangyayari sa mundo. Halimbawa nilang yung mukha, maaring naapektuhan ng mukha nung mga chemical reaction na nangyayari sa decompose ng kanyang katawan. So maaaring mangingitim yung mukha ng tao kapag siya ay namatay. O maaaring magbabago yung itsura ng kanyang mukha o yung postura ng kanyang katawan kapag nangyari na yung tinatawag na yung rigor mortis, yung kapag maninigas na yung katawan ng namatay. So yun ay physical na nakikita, pero hindi yun batayan na yun ang magiging kalagayan niya sa libingan. Okay? Katulad dun sa isang natalakay natin sa janaza, na sa isang naguhugas ng janaza, ano yung katangian na dapat nataglay ng bibigyan o kaya pagkakatiwalaan na maghugas ng patay? Siya ay tao na mapagkakatiwalaan at marunong magtago ng mga lihim. Na yung mga hinugasan niyang patay, hindi niya ikukwento kung ano man yung nasaksihan niya doon sa bangkay na hinugasan niya. O si ganito nakasibangot, si ganito nakangiti, o si ganito ang puti ng muka, si ganito ang itim ng muka. Kasi nga, yung mga bagay na yun ay walang kinalaman sa magiging kalagayan ng tao sa libingan. Kapag may makita kayong ngayon, uso yun sa Facebook yung mga ganun ba? Namatay na nakangiti, ganito, ganyan. Hindi yun hindi yun absolute na batayan na magiging maganda yung kalagayan niya sa barzakh o sa kabilang buhay. Okay? So sinasabi dito, Yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, al-adabu wan naimu alan nafsi wal badan jami'an bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Ang parusa o ang biyaya na matitikman ng kaluluwa o ng katawan ay pareho nilang mararanasan o parehong merong epekto sa kanilang dalawa. Pareho itong may epekto sa kanilang dalawa. Pareho yung katawan at yung kaluluwa. Ito ang pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tun'amun nafsu wa tu'addabu munfaridatun anil badan. So ito na yung isa rin sa mga kahulugan nung sinabi na ang kaluluwa at katawan ay magkahiwalay pero sila ay konektado. Nito, tun'amun nafsu wa tu'addabu munfaridatun anil badan. Kumbaga, nakahiwalay ito, kumbaga, ito lang yung makikinabang. Ulitin natin, tun'amun nafsu wa tu'addabu munfaridatun anil badan. Ang kaluluwa ay maaring mabiyayaan o maparusahan ng nakahiwalay sa katawan. Kumbaga, yung kaluluwa lang ang naapektuhan. O pwede rin namang mangyari, wa tu'addabu muttasilatun bil badan, at maaari rin naman mangyari na ang parusa sa kaluluwa ay meron ding epekto sa katawan. Wal badanu muttasilun biha. Naintindihan nyo ba? So may mga biyaya at mayroong parusa na yung kaluluwa lang yung nakikinabang. At mayroong mga biyaya o
o actually parusa lang binanggit dito eh. Parusa lang. At merong parusa na parehong nararanasan ng kaluluwa at ng katawan. Halimbawa nito, dito lang tayo mag-focus sa yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kasi yung mga paniniwala ng ibang mga ligaw na sekta, kahit daanan na lang natin yan ng pahapyaw. So yung biyaya daw ay maaring pakinabangan ng kaluluwa lang at hindi siya, kumbaga, wala siyang kinalaman sa katawan. Ito na yung mga tinukoy natin kanina na. Yung tinukoy na paglawak ng libingan, pagkakabukas ng bintana sa paraiso, at syempre yung mismong pagpunta ng kaluluwa sa paraiso sa anyo ng ng ibon, di ba? Yung mga matutuwid na mga Muslim at yung mga syahid, ang kaluluwa nila ay nasa lalamunan ng mga ibon at ang mga ibon na ito ay pagala-gala sa paraiso. Yung mga syahid. At yung mga mananampalataya, ang kanilang mga kaluluwa ay nasa mga ibon na nasa mga puno doon sa paraiso. Kaluluwa lang yung nandun, hindi kasama yung katawan. Okay? So ito yung tinutukoy dito. Pero maaring mangyari na yung parusa naman ay may kinalaman din doon sa katawan. Halimbawa dito, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong Kristiyano nag-Muslim. Tapos nagmurtad. At nung nagmurtad siya, siniraan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya sa mga tao na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang nalalaman, liban na lang sa kung ano ang isinulat niya para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi naging kabilang siya doon sa mga tagapagsulat ng Quran o Hadith, ganon. Namatay siyang murtad. At tumakas siya patungo sa kanila at hindi na siya napatawan ng parusang kamatayan kasi nakatakas na siya at hindi na rin siya habulin ng mga Muslim. Okay? Merong hadith, man baddala dinahu faqtuluhu, sino man ang palitan niya ang kanyang relihiyon ay patawan ninyo ng parusang kamatayan. Pero kapag ang nagmurtad na ito ay tumungo na sa ibang lugar, hindi na yun nahabulin ng mga Muslim. Okay? Hindi yun nahabulin ng mga Muslim para patawan ng parusang kamatayan. Ito yung practical na kahulugan ng hadith na ito. So hindi ito katulad ng paniniwala ng mga ISIS, mga terorista, yung pinagbibintangan nilang nagmurtad, bobombahin nila, babarilin, papatayin, di baling may madamay na sibilyan. Walang ganun. Okay? Halimbawa niyan, si Sara Balabagan, yung Maguindanao na nag-Christian, hindi siya pinatawan ng parusang kamatayan. Kasi unang-una, ang Bangsamoro sa Pilipinas ay walang authority kung pagbabatayan yung kanilang usapang pangkapayapaan. Na actually matagal na itong matagal na nila itong tinatrabaho kahit ng mga panahon pa ni Sara Balabagan. At dahil nasa ilalim tayo ng gobyernong hindi Muslim, hindi basta-bastang makakapagpataw ng parusang kamatayan ang sinumang grupo o organisasyon ng mga Muslim. At ikalawa, walang kapangyarihan ang Bangsamoro na magpatupad o habulin pa siya kung saan siya nagtatago para patawan siya ng parusang kamatayan. So yung tao na yun namatay, at nang inilibing siya ng mga kapwa niya Kristiyano, iniluwa siya ng lupa. At ang inilibing na naman siya ng mas malalim, iniluwa na naman siya ng lupa. At sinasabi ng mga Kristiyano, yan ay kagagawan ni Muhammad at ng kanyang mga kasama. Pero nung ilang ulit na nilang inilibing yung tao, iniluluwa siya ng lupa, kaya pinabayaan na lang nila na yung tao na yun ay mabulok sa ibabaw ng lupa. So doon yung parusa ay nagkaroon ng physical na epekto doon sa bangkay. Ngayon, bakit kaya walang physical na epekto na tinukoy dito yung pinapakinabangan ng kaluluwa? Naintindihan niyo ba? Yung parusa, maaring may physical na epekto. Pero yung biyaya,
Walang tinukoy dito na physical na epekto. Kasi ang biyaya nandoon lang sa kaluluwa. Okay? At kung halimbawa man na mayroong physical na epekto, yung nararamdaman o nararanasan ng kaluluwa na biyaya doon sa barzakh, so magiging fit na ito sa mga tao. Kapag nakita sila ng bangkay na hindi nabubulok, halimbawa, gagawin nila yung santo, gagawin nilang Diyos, nakatambal ni Allah. Kaya dito, binanggit lang na maaring magkaroon ng physical na manifestasyon, yung parusa. Okay? So dito nga, fayakunun naimu wal adabu alayhima fi hadihil hal mujtamiin. O maaring mangyari na yung biyaya at yung parusa sa ganitong kalagayan nga ay nangyayari sa kaluluwa at katawan. Okay, so ito yung pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at yun yung kumbaga pinaka malinaw at pinakamatibay na pananaw tungkol sa bagay na ito, inshallah. Ngayon daanan natin ng konti yung mga ligaw na sekta. So merong tinatawag na Ahlul Kalam. Yung mga Ahlul Kalam, literally sila yung mga pilosopo, yung mga philosopher na ang kanilang interpretasyon sa relihiyon ay hindi nakabatay sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang mga interpretasyon sa relihiyon ay nakabatay sa logic. Ngayon sa Islam, maaari nating tanggapin yung lohika. Okay? Pero, kung halimbawa magkakaroon ng conflict sa katuruan ng Islam at sa lohika, hindi natin tatanggapin yung lohika, ang tatanggapin natin yung aya o yung hadith. So katulad ngayon natalakay natin doon sa Mashul Khuffain, sa pagpupunas sa ibabaw ng medyas, ang pinupunasan na sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na kung ang Islam ay nakasalalay sa opinyon o sa pananaw ng tao o sa lohika ng tao, ang pupunasan sa Mashul Khuffain yung ilalim ng paa kasi yun yung narurumihan. Pero dahil sumusunod tayo sa sunnah, ang pinupunasan natin yung ibabaw ng paa. Okay? So ganun tayo umunawa sa ating relihiyon, alhamdulillah. So sinasabi kaulu kathiro min ahlil kalam min al-mu'tazila wa gayruhum alladhina yunkiruna an-na'im wal adab fil barzakhi mutlaqan. Ang sinasabi daw ng mga ligaw na sekta, lalong-lalo na yung mga mu'tazila na tumatanggi sa biyaya at parusa doon sa barzakh, itinatanggi nila ang mga ito dahil nga ang kaluluwa daw ay hiwalay talaga sa katawan. Sa pananaw nila, ang kaluluwa daw ay ang buhay, kumbaga life force na umiiral sa tao, at nawawala na nga sa katawan ng tao ang kanyang kaluluwa matapos na siya ay mamatay. Kaya, ibig sabihin, kung wala ang kaluluwa sa katawan, para sa kanila, sa kanilang argumento, walang mangyayaring parusa o biyaya doon sa libingan. Walang mangyayaring biyaya o parusa doon sa libingan. Basta nandun lang yung bangkay, walang barzakh, at walang parusa. O maaring maniniwala sila sa barzakh, pero walang parusa at walang biyaya doon. So ito yung paniniwala ng mga Mu'tazila at ng iba pang mga Asy'ariyah, katulad ng isang pinuno nila, si Al-Qadi Abu Bakar, na alam natin na ito ay mali. Alam natin na ito ay mali dahil marami ang mga hadith na nagpapatunay na magkakaroon ng biyaya at parusa sa libingan. Magkakaroon ng biyaya at parusa sa libingan. At yung isa pa palang naalala ko, yung hadith, di ba? Yung
Yung hindi makakasagot sa tanong ni Munkar at Nakir. Diya parurusahan siya doon sa libingan, hahampasin siya nung bakal o nung malaking martilyo at iiyak siya, sisigaw siya. At ang sigaw niya ay maririnig ng lahat, pwera na lang sa tao at engkanto. Pero maririnig yun ng hayop. So yun ay parusa sa kaluluwa, kaluluwang tumanggap, pero ang pisikal na katawan ay meron ding manifestasyon. Ano yung pisikal na manifestasyon dito? Yung tunog na manggagaling sa kanya, sa kanyang pag-iyak. Okay? So maaring hindi nagagalaw yung bibig niya para sumigaw o wala ng hangin na lalabas mula sa baga niya para sumigaw. Pero the fact na narinig ito ng hayop, naririnig ito ng pusa, naririnig ito ng aso, ibig sabihin merong pisikal na manifestasyon doon sa parusa na yun. Pero ito ngang yung Mu'tazila at yung mga Ahlul Kalam, yung mga pilosopo, tinatanggi nila ang parusa at biyaya sa libingan. Na gayon din, yung mga pilosopo, ito mga falasifa na rin. So dito pinaghiwalay yung Ahlul Kalam at yung falasifa. Yung Ahlul Kalam, binanggit dito yung mga Mu'tazila, at yung mga falasifa naman na tinukoy dito, yung sinasabing paniniwala nila, ang biyaya at parusa ay mangyayari lamang sa kaluluwa at hindi mangyayari sa katawan. Nakita yung pinagkaiba? Sa Ahlus Sunnah, parehong makakaranas ang pisikal na katawan at ang katawan. Ang Mu'tazila at ang Ahlul Kalam, itinatanggi nila lahat ng ito. Ang mga pilosopo, ang pinaniniwalaan nila ay mangyayari ito sa kaluluwa lang at hindi sa katawan. At pang-apat, mula doon sa iba pang mga Ahlul Kalam at mga pilosopo rin. So technically, mga pilosopo yung mga nababanggit dito. Kasi yung Shia at yung mga Sufi, hindi na nabanggit dito yung kanilang mga paniniwala. Pero maaring yung paniniwala nila sa bagay na ito ay nahawig din sa paniniwala ng Ahlus Sunnah. Kasi ang mga hadith naman, ang ibang mga hadith ay pinaniniwalaan din nila. Ang ibang mga hadith na pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnah ay pinaniniwalaan din ng mga Shia, ng mga Sufi at ng mga Asy'ariyah. Pero ito yung mga tao na malaki ang kanilang pinagkaiba sa paniniwala ng Ahlus Sunnah pagdating sa biyaya at parusa doon sa libingan o doon sa barzakh. Itong mga pilosopo at ang Ahlul Kalam. Na ikaapat na uri ng pananaw ng mga tao. So ulitin natin Sa Ahlus Sunnah, parehong maapektuhan ang katawan at kaluluwa. Okay? Ang iba nagsasabi, walang parusa at walang biyaya. Ang iba nagsasabi, ang maapektuhan lang kaluluwa at hindi ang katawan. At pang-apat na pananaw, yung mga nagsasabi na ang maapektuhan lang ng biyaya at parusa ay yung pisikal na katawan lang doon sa libingan. Okay? Lahat ng ito ay mali, liban na lang siyempre doon sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil ito ay sang-ayon doon sa mga batayan na natalakay na natin nung nakaraan, nang tinalakay natin, yung mga parusa at biyaya sa libingan. Alhamdulillah. So ito yung paglilinaw sa usapin na ito. So sa susunod, tatalakayin natin, sa magandang talakayin din ito, hal ya'lamul insanu shay'an an ahwalid dunya ba'da mautihi. Ang taong namatay, malalaman pa ba niya ang mga mangyayari sa dunya kapag siya ay namatay na? So katulad nung diba, yung nasa mga pelikula, yung pag namatay, tatayo yung kaluluwa, makikita niya yung katawan niya, nakahiga doon, yung mga
mahal niya sa buhay, nag-iiyakan, tas mamamasyal na siya kung saan-saan yung kanyang kaluluwa. Hindi totoo yun. Okay? Malinaw na, hindi totoo sa Islam. Pero, syempre, tatalakayin natin yung mga dalil dito, inshallah, para mas maunawaan natin. Kasi, merong mga hadith, halimbawa, nababanggit dito, yung hadith tungkol sa kapag nailibing na yung tao, maririnig niya yung footsteps ng mga tao na naglibing sa kanya, na sila'y papalayo. So, anong ibig sabihin nito? O ano yung, kumbaga, paano natin ito tama na mauunawaan, inshallah. Lahat yan lilinawin natin next week, inshallah. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.